Lord. Sabihin mo nga na God is so good. God is so good. Thank you so much sa mga answered prayers. Amen? Tunay nga po na ito yung nagpapatutuo po na ang Diyos po natin ay buhay. Lagi po siyang nandyan sa atin. Sabi nga po, lumapit lang daw po tayo at hindi po niya tayo itataboy. There are no unanswered prayers. Lahat po ay sasagutin ni Lord. Pwedeng no, pwedeng yes, pwedeng wait. According po sa kalooban niya. Kaya po magtiwala lang tayo sa kalooban po lagi ng ating Panginoon. Amen? Amen. So tayo po ay tumayo and let us open in prayer ang ating pong gawain po at pakikinig sa gabi po na ito. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi na ito, Lord, that we can come in your presence, in your church, O Lord. Kahit na, Lord, ang daming busyness sa trabaho, Panginoon, napakahalaga po na bigyan po namin kayo, Lord, ng oras dahil kayo po ang mahalaga sa lahat ng bagay, Panginoon. We owe you everything, Lord God. Kaya I pray, Lord, na sa aming pagtitipon po sa gabi na ito, tanggapin niyo po lahat ng aming ginagawa. Maging mabangong samyo po ito sa inyo pong harapan. Ano po ang aming kakulangan, mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, o sa gawa, sinadya man o hindi. Panginoon, patawarin niyo po kami, O God. Malapit po kami, Lord, nagpapakumbaba at humingi, Lord, ng pag-aayos sa aming pong mga buhay. Bless niyo po, Panginoon, ang inyo pong mga anak, ang aming family, ang aming mga online viewers, O God, at yung mga hindi pa po nakapunta rito ay sa kanilang tahanan, O God, I pray, Lord, be with them, bless them, and guide them. Minsan pa po, we honor you, we magnify your name. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, makakaupo po tayo, and we are now on our bilis no, lesson 9 na po ito sa atin pong discipleship training for our TISOM that we are doing every Friday. And again, the title of our book is called Marriage and Vision by the Master. So it is a book from Pastor June Malaso na pinapakita sa atin kung paano daw dapat tayo mabuhay o maipamuhay natin yung ating marriage life. Okay? So for tonight, the title of our lesson is called Communication. Okay? So bakit kaya communication? Why communication? No? Kasi alam po natin na sa isang mag-asawa, napakahalaga ng meron kayong magandang communication. Amen? No? Sabi sa libro, good communication is essential in developing and maintaining harmony in marriage. So kung gusto daw po natin gumanda yung pagsasama nating mag-asawa, kailangan nakabukas yung channel of communication. Okay? Meron tayong communication sa bawat isa, hindi po pwede yung walang dial tone. Hindi po pwede yung busy. Kasi kapag ganun, magkakaroon ng problema ang pagsasama ng isang mag-asawa. Okay? So, sabi po dito, that's why a good communication requires openness, truthfulness, appropriateness, carefulness, patience, listening well, and cultivating of a good heart. Okay? So, tingnan nyo po, no, kung makaka-relate kayo dito sa statements na ito na nakalagay sa libro, na kapag hindi natin pinansin o pinakinggan, madalas ito po yung inuumpisahan talaga ng malaking problema sa mag-asawa. Okay? So, see if you can identify with these statements. No? Sabi po dito, I didn't know you felt that way. Hindi ko alam na yun pala yung nararamdaman mo. Okay? O kaya, hindi ko alam na yun pala ang tingin mo. Then, sabi dito, I didn't know that it's annoying you. Naiinis ka pala sa ginawa ko. O kaya, hindi ka pala nasiyahan dyan.
Okay? And then sabi pa dito, I didn't know that it's important to you. Importante pala yun sa'yo. Okay? And then, I thought you want me to do that. Akala ko kasi yun yung gusto mong gawin ko. Okay? So, kung hindi natin i-voice out yung nararamdaman natin, again, dito po mag-uumpisa yung misunderstanding. At nangyayari, yung misunderstanding, again, kung hindi natin nakikita kung ano yung nararamdaman ng asawa natin. Okay? Na pwede pala silang mag-voice out, nagsasalita naman sila, pero tayo naman, kahit nagsasalita sila, bino-voice out nila, hindi naman talaga tayo nakikinig. Hindi natin pinapakialaman o pinapahalagahan o binibigyan ng atensyon. Then again, magkakaroon po tayo talaga ng misunderstanding. Okay? So why do couples allow a misunderstanding to linger? Why don't they address it immediately? So bakit daw may mga couples na pinapatagal pa nila ito? So sabi sa libro, perhaps they fear that discussing it might just lead to a heated argument, so they just ignore it. So baka daw kasi pag-umpisahan pa ito ng away. Kaya mananahimik na lang sila. Usually yung mga babae, mananahimik na lang sila. But then, an unresolved misunderstanding will not go away by just ignoring it. So mas lalo pa daw po itong lalala kapag hindi natin pinag-usapan. At kapag may unresolved conflicts na po yung mag-asawa, dito na nag-uumpisa yung lamat sa kanilang pagsasama. Kasi naiipon siya eh. Okay? Naiipon yung inis ninyo sa isa't isa. To the point na nagtitiis na lang kayo sa pagsasama ninyo. Okay? Nangyayari po yun, di ba? No? So, kaya, sa umpisa pa lang daw po na maliit na bagay, ay ayusin mo na. Kasi kapag hindi mo inayos ito, lalaki ito talaga. No? Makikita mo na lumalaki na siya na hanggang parang ayaw ninyo na sa isa't isa. Ayaw mo na umuwi. Di ba? So if married couples know how to handle misunderstanding correctly, they will be spared from unnecessary arguing and bickering. So kapag maganda daw po yung communication natin, may iwasan na mag-away o magsagutan ng mga masasakit na salita. Okay? Kaya sa umpisa pa lang again, ng misunderstanding, maliit lang po yan, no? Kapag may magandang communication daw po, open tayo na mag-usap din, may iwasan natin na lumaki pa yung away mag-asawa. So, rationale of good communication. So, why do we need daw to have a good communication between couples? Sabi po doon, good communication is essential in marriage because the harmonious relationship of the couple necessitates it. So again, sabi po sa passage, do two walk together unless they have agreed to meet. No? Ito po yung sabi sa Amos 3, verse 3. So good communication is essential in marriage because the cleaving of married person to his or her mate and the weaving of their lives together demands it. So ano po ibig sabihin nito? Sabi po dito, hindi lang daw necessary yung good communication, dinidemand pa talaga ito. Na kailangan kapag nagsama daw tayo sa isang bubong, kasi nga you have dedicated yourself now to be the husband, you have dedicated now yourself to be the wife, kailangan maayos talaga yung communication ninyo sa bahay. Okay? Otherwise, magiging magulo po ang magiging pagsasama ninyo. So, requirements of good communication. Again, tandaan po natin, no? Ang isa po sa napakahalagang requirements ng good communication, we have to understand words are powerful. Napakahalaga po ng nanggagaling sa bibig natin. Kasi pwede itong maka-inspire, pwede itong makapanghina, okay? Pwede kang maitaas, o pwede kang maidown.
Sometimes kahit hindi mo kaya, kapag sinabi sa'yo na kaya mo, nakakaya mo. Okay? Kapag parang gusto mo nang gumiba, pero pagka sinasabi sa'yo, parang may nag-i-inspire sa'yo because of just words, nagagawa po natin huwag mag-give up. Okay? But then, words can also let us down. Kaya nga, powerful ang salita. Imagine niyo po ng ating Panginoong Diyos, ginawa ang lahat ng bagay sa salita niya lang. Okay? So, it can build others or it can tear them down. Sabi po sa James chapter 3 verse 9 to 10, with it, yung ating salita daw, we bless our Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi po natin, we bless our Lord and Father, and with it, at the same time, yung bibig natin daw, we curse people. Napakawalang hiya mo. Ha? Di ba? Nakikita niyo, no? So, and with it we curse people who are made in the likeness of God. So, from the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Huwag daw po dapat ganun. Kaya nga, death and life are in the power of a tongue. Kaya kailangan maging maingat tayo sa lumalabas sa ating mga bibig. Especially po sa ating pagsasalita sa ating mga asawa. Okay? So, ayaw natin na ninanag tayo. Di po ba? Minsan, akala natin yung mga babae, yung mga nagger. Pero hindi lamang po babae. Ang mga lalaki din po, pwede rin silang maging nagger. Pwede nilang i-down yung kanilang mga asawa to the point na umiyak na lang sila. Di ba? Kapag nag-iisa sila, o kaya sumisikip yung dibdib nila, kasi nga sa mga naririnig nila sa atin. That's why we have to be careful always sa ating mga pananalita. Andiyan pa po ba tayo? No? Amen. So what are the things we need to cultivate o kaya i-exercise daw sa ating mga pag-uugali para magkaroon tayo ng maayos na communication as husband and wife? So dito po sa libro, nakalagay po, no, meron pong mga bagay na kailangan nating i-exercise o i-cultivate para mas maging maganda daw yung communication natin. So number 1, let us cultivate openness. Okay? So, kailangan, napakasimple, maging open tayo sa bawat isa. So, not everything that can be known about a person is acquired by observation. So, hindi daw po pwedeng hulaan natin yung nararamdaman ng bawat isa. Huwag tayong maging mga hula. Okay? So, we have to be open kung ano yung nararamdaman natin. Kung nasaktan tayo, then sabihin natin ito sa ating asawa. Kailangan i-open daw natin ito sa bawat isa kung ano yung iniisip natin, kung ano yung naramdaman natin. Kasi nga, mahalaga na ma-voice out. Okay? So, pangalawa, na kailangan i-practice natin as husband and wife is to be truthful. Truthfulness. Maging honest daw po tayo sa ating mga asawa. Huwag tayong magtago sa kanila. Okay? But then again, we can say that we are truthful, pero sa salita mo lang pala yun. Let's say, sabihin natin na open ka nga sa nararamdaman ng asawa mo. Narinig mo sa kanya na ito yung sinasabi niya sa'yo. Pero, nung nagsalita ka, para marinig din niya na ito yung gusto mo sabihin sa kanya, pinarinig mo lang yung gusto niyang marinig. Para tumahimik lang siya. So, in some sense, kala mo truth yun, pero hindi naman pala talaga totoo sa sarili mo. Deep down, you are just being dishonest to yourself and to your spouse. Okay? Kaya wala po dapat tayo talagang tinatago sa bawat isa. No? Huwag daw tayong mag-sinungaling. Ano pong sabi sa Colossians 3:9-10? We must give up lying. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Okay? So, yan din po yung makikita natin sa Proverbs
19. So again, kailangan po may tiwala sa atin ng ating mga asawa. Okay? Alam niya na yun talaga, yung sinasabi mo, totoo yun. Hindi mo na kailangan i-prove pa sa kanya. Kahit na sinasabi ng ibang tao na ito yung nangyari, pero pag sinabi ng asawa mo na ito yung nangyari talaga, paniniwalaan mo siya kasi alam mo na nagsasabi talaga siya ng totoo sa'yo. Proven na. Kasi tingnan niyo po, no? Kung may tiwala sa iyo yung ibang tao, di ba dapat mas may tiwala sa iyo yung asawa mo? Amen. Di ba? Alam nga namang yung ibang tao nagtitiwala sa'yo pero mismo asawa mo hindi nagtitiwala. Di ba? Di ba ang sakit po nun? So number 3 po na i-cultivate natin to have a good communication is appropriateness. So ano po ibig sabihin nito? Sabi po doon, good communication requires us to speak about certain things or issues within appropriate situations or occasions. So the Bible says a word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. Proverbs 25 verse 11. And then sabi po doon, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. So ilagay daw po natin sa maayos yung ating mga pananalita. Lalo na kapag nag-uusap kayong mag-asawa. Hindi yung pabalang. Hindi yung pasigaw, pagalit, na puro away lang ang gusto mong mangyari. Parang nasa defensive mode ka lagi. May tinatanong lang sa yung asawa mo, hindi ka maayos magsalita. Kaya, hindi po kayo magkakaintindihan kasi parehas kayo sasabog. Nakukuha po ba natin, no? So, appropriateness will make even a rebuke or correction pleasing to the ears. Kapag maayos daw po yung pananalita natin, kahit na correction pa ito, ay madaling tanggapin kasi nga maganda yung pananalita mo. Diba? Na hindi siya nagdanag. Na alam mo na gusto mong i-correct yung asawa mo, pero kapag maayos mo sinabi, tatanggapin daw po ito. Okay? So next po sa ating good communication na po pwede nating i-add sa ating mga attitude is to be careful. Carefulness. Okay? So good communication requires us to be careful with our words so that we will not cause unnecessary offense against our partners and strain our marriages. Okay? So, in the sense, magkapatid po ito ng appropriateness, yung binasa po natin kanina. Na kung maayos daw tayo magsalita, then magiging maingat din tayo sa lumalabas sa ating mga bibig. Okay? Avoid emotionally loaded words or words that tends to brand people negatively. Okay? So, wag daw po tayo papadala sa emosyon. Huwag nating sisigawan yung ating mga asawa na napakawalang kwenta mong asawa. Okay? Mahirap na pong bawiin yun. Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na dapat ako nagpakasal. Mahirap nang bawi. Ibabalik kita sa magulang mo, pati magulang niya, nadamay. Okay? Magsama kayo ng nanay mo, buwisit na buhay to. Di ba? Pagka ganun yung mga words natin, ang sakit po na sa pakiramdam ng nakarinig. So again, sabi po sa Proverbs 15:4, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. So a harsh words can break our spirit. Okay? Nakita na po ba kayo ng asawa na parang wala na yung kislap sa mga mata niya? Tingnan ko mamaya. Wow, minsan mapapansin mo ito eh. Titingnan daw niya. Di ba? Na andun yung nanlulumo na yung aura niya. Na, doon pala, pagtingin mo pala, parang nakikita mo na wala na siyang sigla, hindi na nag-glow.
Di po ba? Kasi nga, bugbog sarado na siya sa mga negative na sinasabi ng asawa niya. Na kahit sabihin na natin hindi siya sinasaktan physically, emotionally naman, bugbog sarado siya. Ang sakit nung damdamin niya, no? So words that brand people negatively have lasting and destructive effect, not only in the person who receives them, but especially the marriage relationship. Carefulness with your words is also necessary in cultivating a good relationship with your spouse. So choose the right words to say, okay? So instead of rashness or rudeness, we need to speak with kindness and grace. Again, sabi po sa Colossians 4:6, at makikita din sa Proverbs 31:6 to, let your speech always be gracious. Lagyan mo daw ng asin, so that you may know how you ought to answer each person. And then Ephesians 4:29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Okay? So again, kung sa ibang tao po ay malumanay tayo magsalita, no? Ang sarap mo makipagkwentuhan sa iba. Sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, nakangiti tayo. Tapos pag uwi mo, sa bahay ninyo, ay yung mismong asawa mo, takot na takot sa iyo. Dito po yung... Hello. Ha? So next po na we should cultivate is self-control. Okay? So when our emotions are high and the situation is getting out of control, there is a great tendency to blurt out words that we would later regret and wish that we didn't say. So, sabi po rito again, kapag parehas daw kayo mainit sa isa't isa, siyempre, hindi naman maiwasan, mag-away kayo kasi kasama yan sa buhay mag-asawa, yung pwede kayo mag-away. So, alam mo na pwede kang magsalita sa kanya na pag sinabi mo ito, pagsisisihan mo kapag lumabas sa bibig mo. So we have to exercise self-control. Okay? So the Bible warns us the tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Tingnan niyo po, no? Napakaliit daw ng ating dila sa part ng ating katawan. Pero kahit maliit siya, pwede itong pagsisimula ng malaking sunog. Okay? That's why let us practice self-control. Pigilan mo daw yung sumabog. Kapag pinigil mo yung sarili, gusto mong makipag-away sa iyong asawa, kahit na ayaw ka pa niyang tigilan. Diba? Punong-puno ka na, ayaw kang tigilan, then you have to exercise more patience. So ito yung susunod nating kailangan gawin. Okay? Self-control. Pero ayaw ka pang tigilan ng asawa mo, ayaw pang tumahimik, punong-puno ka na, dagdagan mo pa yung pasensya. Okay? Because the other person will not always be the kind of person that we desire him or her to be, and will not always talk the way we want him or her to talk. Then, we need to exercise patience. So the Bible tells us, put on then as God-chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another. Kung meron kang reklamo, hindi pa niya sinasabi yung reklamo, forgiving each other na. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So patience must be exercised when we are trying to persuade the other person about something, or when we're trying to understand what someone is saying to us, and from what persuasion her words are coming. Okay? So, mahirap man daw magpasensya. Pero sa ikatatahimik ng buhay ninyo bilang mag-asawa, then, patience really is a virtue. Okay? So, better is the end of a thing
than its beginning, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools. Okay? Kung gusto mong tawagin kang fools, huwag kang maging mapagpasensya. Okay? Naalala ko po yung meron akong isang pastor. No? Habang nagpa-practice kami, siyempre, minsan di natin maiwasan, pinapatayan ng ilaw. Siguro nawala na yung pasensya niya. Tumakbo siya ng mabilisan doon sa baba para hamunin yung nagpatay ng ilaw. Tapos naisip ko, parang hindi tama. Kasi, siyempre, ikaw pa rin bilang isang Kristiyano ang kailangan magpakita ng pasensya. Okay? So, patutuo mo kasi ito eh. So, yun po ang panawagan. Okay? So, next po na kailangan natin i-cultivate to have a good communication, we have to know how to listen well. Huwag daw tayong puro dada ng dada. Tayo lang yung nagsasalita. Pakinggan din naman natin yung sinasabi ng ating mga asawa. Tayo lang yung magaling eh. Diba? Pagbigyan naman natin sila na magsalita. Kapag sila daw yung nagsasalita, makinig kang mabuti. Okay? So, listening well requires us to let our partner speak without interrupting. So, ibig sabihin, patatapusin mo muna siyang magsalita. Give him or her our undivided attention, understand what he or she is saying, and trying to see where he or she is coming from. So, tignan daw natin kung ano yung pinaghuhugutan. Eh, baka mamaya, talagang maling-mali na talaga tayo. Okay? So, the Bible says, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. So, sasagutin mo pa na hindi mo pinapakinggan, nakakahiya daw yun, sabi ng Bible. And then, let every person be quick to hear. Mas mabilis kang makinig, bagalan mo yung magsalita, slow to speak, at mas bagalan mo yung magalit, slow to anger. Okay? So, and then our last attitude po na to cultivate so we can have a good communication is let us practice both to have a good heart. Ibig sabihin, ayusin daw po natin yung ating mga puso sa ating mga asawa. So good communication is not only about what comes out of our mouth. It is also about the cultivation of a good heart in us. Kasi, madalas po, kung ano yung sinasabi daw po natin, ito daw usually yung laman ng ating puso. Okay? Sabi po ni Lord, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. Kaya nga, ayusin daw po natin yung mga saloobin natin. No? Let us have a good heart. Kung meron tayong galit, meron tayong tampo, meron tayong hindi pagkakaunawaan, huwag mong patagalin. Okay? Ayusin mo daw po lahat. So, a healthy marriage does not happen by chance. Kailangan parehas tayo nagtatrabaho dito. So, rather, a healthy marriage is the result of the team effort between a husband and wife who, by the grace of God, have exercised openness, truthfulness, appropriateness, carefulness, patience, listening well, and cultivating of good hearts in their communication in order to make their marriage work. Amen? Amen. So that ends our lesson for tonight. Okay? So, sige po, let us all stand. Ang na po ng lesson natin, no? Simple pero
Sabi nga rock. No? Malaking bagay ito na babalik-balikan natin. Kasi minsan kala natin tayo lang ang tama eh. Hindi natin alam na ang ating asawa ay nasasaktan lang. Okay? So let us pray. Tayo po ay lumunod sa ating Panginoon and end our service. Lord, maraming pong salamat. Minsan pa po, O God, we honor you, Lord, and we thank you for everything that you are doing in our life, O God. Salamat sa buhay na pahiram niyo, Panginoon, sa amin. Salamat sa mga answered prayers, sa kalakasan, O God. Salamat sa trabaho, Lord. Salamat sa proteksyon sa aming mga mahal sa buhay, sa paggabay sa kanila kahit malayo po sila, ay andyan ka po, Panginoon, lagi. Kami po ay nananalangin patuloy po sa aming mga mahal sa buhay. Continue to save them, Lord. Kung sila man po, Lord, ay hindi pa nakakilala sa inyo, O God, abutin niyo po sila, Lord, ng iyong salvation, O God. Lord, bless niyo po, Lord, ang aming online viewers. Salamat sa pagsama po sa amin dito, Lord, sa mga iba-iba naming mga kapatiran, sa Mongolia, sa New Zealand, sa Pilipinas, at sa mga iba't ibang lugar po, Panginoon. Thank you, Lord, and bless and guide them, Father. Minsan pa po, Panginoon, sa aming panandaliang pagwahiwalay, kayo po, Lord, ang sumama sa amin. At magbigay ng kalakasan sa anumang pong kapaguran, physically, Lord God. Thank you, Lord, for everything. Bless niyo po ang aming bansa. Bless niyo po ang bawat Pilipino, Lord. Especially ang mga OFWs, O God. We honor you, Lord. We magnify you, O God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. So next Friday ay wala muna po tayong lesson. Okay? Kasi po ay magsasayonara po kami. No? Sayonara. Kaya we will continue again sa next Friday po. Okay? So malapit na po itong matapos. God willing, 2 more lessons. If I'm not Tumor na lang. wrong. Okay? So God bless. Salamat po.